Welcome back sa ating channel. Kamusta na kayo mga huwan? Ang tatampok nating pelikula ngayong araw ay ang The Amazing Spider-Man. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video at wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang pelikula. Ang batang si Peter Parker ay nakikipaglaro ng hide and seek sa ama niya, subalit nakita niyang sobrang gulo ng opisina nito kaya't tinawag niya siya. Dahil naman hinalughog ng di kilalang salarin ang silid ay agad na kinuha ni Richard Parker ang mga dokumento niya rito at kasama ang asawa at si Peter ay umalis sila sa kanilang bahay. Pagkatapos ay iniwanan ni Richard si Peter sa kanyang Aunt May at Uncle Ben, nagpaalam na kay Peter ang ama at umalis na roon nang hindi pinaliwanag ang sitwasyon nila. Makalipas ang ilang taon si Peter ay nag-aaral na sa Midtown High at dito ay madalas siyang binubuli ni Flash Thompson. Maya-maya ay nakita roon ni Peter ang crush niya na si Gwen Stacy at sa di kalayuan ay nakita naman niya si Flash na may binubuli na isa pang estudyante. Matapang na sinabihan ito ni Peter pero si Flash ay agad na sinuntok at tinadyakan siya. Ilang saglit ay dumating na roon si Gwen at pinabalik na si Flash sa kanilang classroom. Dahil naman sa nagawa ni Peter ay napansin ni Gwen ang katapangan na pinakita niya kanina. Sa sunod na eksena pag-uwi ni Peter ay tinulungan niya si Uncle Ben na mag-ayos ng sirang tubo nila sa basement at nakita niya rito ang isang lumang suitcase na may litrato ng ama niya at ng katrabaho nito. Dinala ni Peter ang suitcase sa kwarto niya at nakita pa rito ang iba pang mga kagamitan ng ama at sa patuloy na pagsuri niya ay nakakita siya ng sikretong bulsa dito kung nasaan ang formula ng ama patungkol sa decay rate algorithm. Pinuntahan naman siya roon ni Uncle Ben at nasabi na dahil napakahirap sa kanya na hindi nila pag-usapan ang tungkol sa kanyang ama kaya't sinabi niya kay Peter na ang kasama ng ama niya sa litrato ay ang matagal na niyang katrabaho na si Dr. Curtis Connors at maaari niyang alamin ang iba pang detalye tungkol rito sa kanyang computer. Nasabi pa ni Uncle Ben na maganda ang dalagang nasa computer niya at umalis na siya sa kwarto. Si Peter naman ay agad nag-research patungkol sa ama at kay Dr. Connors at nalaman niya rito na namatay sa plane crash ang kanyang mga magulang at ngayon si Dr. Connors ay nagtatrabaho pa rin sa Oscorp Industries Tower na may adhikain na lumikha ng mundo na walang kahinaan. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Peter ang Oscorp Tower at paglapit niya sa lobby ay kumuha siya rito ng badge ng isang intern roon upang makapasok. Ngunit maya-maya ang may-ari ng badge ay sapilitang pinalabas ng mga security. Nakita naman rito ni Peter si Gwen na ang head intern ni Dr. Connors roon na magga-guide sa kanila sa loob ng facility. Hindi nagtagal ay nagpakita na sa kanila si Connors na may putol na kanang kamay pero isang herpetologist o eksperto sa pag-aaral ng mga reptiles. Plano ni Connors na lumikha ng mundo na walang kahinaan dahil ang mga tao habang tumatanda ay humihina pagkatapos ay pinahulaan niya sa mga interns kung papaano ito. Nasagot naman ni Peter na mula sa cross-species genetics na makakapagbigay sa kanila ng espesyal na abilidad ng mga hayop ay magiging posible ito na kinamangha ni Connors sa kanya pero dahil may kailangan pa siyang gawin ay iniwanan na niya sila kay Gwen. Ilang saglit ay tinanong ni Gwen si Peter kung anong ginagawa niya roon dahil ang alam niya ay hindi siya intern rito. Nasagot ni Peter na dahil hilig niya ang siyensya pero pinagsabihan naman siya ni Gwen na huwag gumawa ng gulo sa facility. Maya-maya si Peter ay may nabanggang lalaki na may dalang folder na katulad sa formula ng ama niya. Sinundan niya ito na pumunta sa isang biocable unit facility at pag-alis nito ay pinasok ni Peter ang pasilidad na puno ng napakaraming radioactive spider na lumilikha ng sobrang tibay na mga sapot dahil nagmamanufacture sila roon ng mga sapot nito na tinatawag nilang biocables. Nang hinawakan ni Peter ang sapot ay biglang nahulog sa kanya ang mga gagamba roon na agad na tinanggal niya sa katawan. Pagkaalis naman roon ni Peter ay agad na napansin siya ni Gwen na naglilibot lang ng facility kaya't kinuha niya ang badge niya pero biglang kinagat si Peter ng isang radioactive spider sa batok. Samantala si Dr. Connors ay kinausap ng lalaking nabangga ni Peter kanina na si Dr. Radjit at minamadali na nitong lumikha si Connors ng lunas mula sa cross-species genetics para sa nag-aagaw buhay na may-ari ng Oscorp na si Norman Osborn ngunit hindi magawa ni Connors dahil hindi niya maresolba ang decay rate algorithm. Maya-maya sa tren pauwi dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Peter ay nakatulog siya rito. Ang isang pasahero roon ay pinatungan siya ng bote sa ulo pero biglang tumalon sa kisame ng tren si Peter na nakadikit. Agad naman na nagpasensya si Peter sa tumalsik na beer sa babae roon pero nang tinulak siya ng lalaki ay nawasak niya ang damit nito. Galit na inatake na siya rito ng grupo ng mga kalalakihan pero dahil sa kanyang spider sense na may mabilis na agility at sa kanyang super strength ay napakadali niyang napabagsak ang mga lalaki na ito sa loob ng tren. Pag-uwi ni Peter sa kanilang apartment ay sobrang nagugutom siya at kumain rito ng napakaraming pagkain pagkatapos ay nakita ni Peter sa likod niya ang nakakagat sa kanyang radioactive spider na wala ng buhay.
Kinabukasan paggising ni Peter ay labis na nahihirapan siyang mag-adjust sa kanyang super strength at pati na rin ang pagdikit ng mga bagay sa mga kamay at paa niya. Maya-maya ay pinag-aralan ni Peter ang decay rate algorithm formula ng kanyang ama pagkatapos ay pinuntahan niya si Dr. Connors sa bahay nito at sinabi niyang siya ang anak ni Richard Parker na kinagulat ng doktor. Tinanong naman ni Peter rito na kung posible ba talaga ang cross-species genetics at nasagot ni Connors na posible ito dahil pinag-aralan nila iyon ng ama niya noon at ang problema lang ay ang decay rate algorithm. Pero si Peter ay sinulat sa isang notebook roon ang formula ng kanyang ama patungkol sa decay rate algorithm na labis na kinamangha ni Connors sa kanya at inaya siyang pumunta sa Oscorp Tower pagkagaling niya sa eskwela. Sa sunod na araw sa school ni Peter ang bola ni Flash ay natapon ang pintura ng kaklase nila sa ginagawa nito. Pero nang mapupunta uli ang bola roon ay mabilis na nakuha ito ni Peter. Naisipan naman niya na ipahiya si Flash na pakuha rito ang bola pero gamit ang mga bagong abilidad ni Peter ay hindi ito makuha ng binatilyo sa kanya. Hanggang sa mabilis na binangga ni Peter si Flash at dinakdak ng napakalakas ang bola sa backboard na kinawasak nito. Agad na pinatawag si Peter sa principal's office kasama ni Uncle Ben at pinagsabihan siya nito na mali ang magpahiya at maghiganti. Dahil naman nabago ang shift ni Uncle Ben sa trabaho dahil sa pagpunta niya roon ay sinabihan niya si Peter na siya ang magsusundo mamayang gabi kay Aunt May sa trabaho nito. Nakita naman roon ni Uncle Ben si Gwen at sinabihan niya siya na nasa computer ni Peter ang litrato niya at umalis na roon. Si Peter naman kahit labis na nahihiya kay Gwen ay inaya niya itong lumabas pero agad na binawi rin at sinabing may mga gagawin pa raw siya. Pagkatapos ay pumunta si Peter sa isang malaking abandonadong garahe upang subukan ang mga bagong abilidad niya sa pag-akyat ng mabilis rito at paglambitin sa mga metal chain. Maya-maya pagpunta ni Peter sa Oscorp Tower ay nakita niya rito ang kanilang Ganali device na ayon kay Dr. Connors ay kapag nalagyan ito ng kemikal katulad ng lunas sa polio ay makakagawa ito ng ulap sa ere upang ikalat ang kemikal sa buong syudad at pagalingin sa polio ang mga tao. Ilang saglit gamit ang simulation system ng Oscorp at mula sa formula ni Peter na galing sa ama niya ay plano nilang i-transfer ang regeneration ability ng isang lizard sa isang daga ni Connors na may 3 paa. Ngunit biglang tinawagan si Peter ni Uncle Ben upang sunduin si Aunt May pero hindi niya ito sinagot. Nang sinubukan na nilang ihalo ang genetic ability ng lizard sa daga ay nagtagumpay sila na patubuin muli ang isang paa nito na labis na kinatuwa ni Connors at ang sample serum ay ininject na nila sa daga. Maya-maya pag-uwi ni Peter ay labis na nagalit sa kanya si Uncle Ben dahil sa hindi niya pagsundo sa tiyahin niya na kinailangang maglakad mag-isa sa madilim na kalsada nila. Pero sinabi ni Aunt May na kaya naman niya maglakad mag-isa. Nasabi pa ni Uncle Ben na ang ama ni Peter noon ay naniniwala sa prinsipyo na kung kaya niyang gumawa ng mabuti sa ibang tao ay isa ng moral na obligasyon o responsibilidad na gumawa ng mabuti sa kapwa. Subalit sumagot si Peter na wala na roon ang ama niya at hindi nito naisip na responsibilidad niya na manatili sa kanya. Pagkatapos ay galit na umalis roon si Peter na nabasag pa ang salamin ng pinto nila pero si Uncle Ben ay sinundan siya. Naisipan naman ni Peter na bumili ng inumin sa kalapit na tindahan roon pero kulang ang pera niya ng ilang cents at hindi siya pinayagan ng tindero na kunin ang inumin. Ngunit ang kasunod na customer roon ay mabilis na nagnakaw ng pera sa kaha at paglabas nito ay nagpatulong ang tindero kay Peter na habulin ang magnanakaw pero tumanggi siya. Pero nang napalapit ang magnanakaw kay Uncle Ben at tumalsik ang baril nito sa tapat niya ay pinigilan niya ang magnanakaw subalit nabaril siya nito. Nang narinig ni Peter ang putok ng baril ay nakita niya si Uncle Ben na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay na labis na ikinalungkot niya. Maya-maya ay pumunta sa bahay nila ang mga pulis upang mag-imbestiga at binigyan si Peter ng sketch ng magnanakaw at ito raw ay may tattoo na star sa kaliwang kamay. Kinabukasan sa school ni Peter ay nilapitan siya ni Flash at agad na hinampas niya ito sa locker pero nais lang pala nitong sabihin na nakikiramay siya sa pagkamatay ng Uncle Ben niya. Si Gwen naman ay niyakap si Peter ngunit malungkot na inalisan niya siya. Kinagabihan ay may nakitang lalaki sa isang kanto si Peter na nananakit ng babae at pinagsusuntok niya ito sa pag-aakalang ito rin ang pumatay sa tiyuhin niya. Dumating na roon ang iba pang mga kasamahan ng lalaki at tinakbuhan sila ni Peter. Umakyat siya sa mga gusali palayo sa mga ito at gumapang sa mga pader. Nang nakaharap uli ni Peter ang lalaki ay agad na pinabagsak niya ito at nang nalaman niyang wala itong tattoo sa kaliwang kamay ay nilayuan na niya ito pero biglang nahulog si Peter sa isang wrestling arena. Sinabihan naman siya ng mga lalaki mula sa taas na nakita nila ang itsura niya at naisipan ni Peter na itago ang itsura sa pagsuot ng suit habang hinahanap ang pumatay kay Uncle Ben. Sa sunod na araw suot ang ginawa niyang pulang suit ay nagpatumba siya ng iba pang magnanakaw pero wala rin itong tattoo sa kaliwang kamay. Maya-maya naman ay gumugol si Peter ng maraming oras upang lumikha ng sapot at web shooter niya mula sa mga lumang relo at hindi nagtagal ay nagtagumpay siyang makagawa nito.
Pagkatapos ay tumalon si Peter sa isang mataas na gusali at habang nasa ere ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang sapot na nagamit naman niya ng maayos. Kinabukasan ay gumawa rin si Peter ng device upang mapakinggan ang radyo ng mga pulis at tumugis ng mga magnanakaw na posibleng pumatay sa tiyuhin niya. Patuloy na humuli si Peter ng mga kriminal na ito at napapansin na siya ng maraming tao ng syudad sa mga nagagawa niya. Ni-report ng isang pulis sa kanilang kapitan na si Captain Stacy na ama ni Gwen na tinatawag raw si Peter ng mga tao na isang vigilante pero tinawag siyang anarchist ng kapitan. Isang araw si Peter ay naghanap sa internet ng fabric na maaari niyang gamitin para sa kanyang suit pero ang madalas na nakikita niya ay spandex. Hanggang sa sinimulan na ni Peter na gumawa ng panibagong mas maayos na suit niya at nagtagumpay naman siyang makagawa nito. Maya-maya ay may isang lalaki na nagnanakaw ng isang kotse pero naunahan ni Peter na makapasok rito ang magnanakaw. Agad na lumabas ito ng kotse pero inatake siya ni Peter at sinaputan ng maraming beses sa pader roon. Nang nakita niyang wala itong tattoo sa kaliwang kamay ay dumating na roon ang isang pulis at pinapataas ng mga kamay si Peter. Pinagbabaril pa siya nito pero mabilis na pinatalsik ni Peter ang baril ng pulis at dumating na roon ang mas marami pang mga kapulisan. Si Peter naman ay agad na tumakbo palayo sa lugar pagkatapos ay nag-swing sa mga kalsada ng New York. Sa kasalukuyang iyon ay pinakita ni Dr. Connors kay Rajit na nagtagumpay sila na patubuin muli ang paa ng kanyang daga gamit ang serum na na-develop nila pero si Rajit ay gustong pasimulan na kay Connors ang human trials nito ngunit tumanggi ang doktor dahil ayaw niyang ipahamak ang buhay ng ibang tao para lang sa eksperimento nila. Dahil rito ay kumuha ng sample ng serum si Dr. Rajit at napagdesisyonan na simula bukas ay papasarado na niya ang laboratory ni Dr. Connors. Kinaumagahan sa Midtown High si Gwen ay inaya si Peter na maghapunan mamayang gabi sa bahay nila. Samantala si Connors sa kanyang laboratory ay kumuha ng sample ng kanyang serum at ininject ito sa sarili pagkatapos ay nakatulog. Kinagabihan ay nagpakita si Peter sa bintana ng kwarto ni Gwen at lumalabas rito na nag-swing siya papunta sa gusali ng apartment ng babae pagkatapos ay nakaharap rito ni Peter si Captain Stacy. Maya-maya pagkagising ni Dr. Connors sa laboratory niya ay nakita niyang tumubo na muli ang kanang kamay niya dahil sa serum. Nang nalaman naman ni Connors sa lobby na kakaalis lang ng gusali ni Dr. Rajit ay agad na hinabol niya ito upang sabihin ang resulta ng serum subalit habang nasa taxi ay nagsimula na siyang magbago ng anyo. Sa sunod na eksena habang naghahapunan ng Stacy family kasama si Peter ay natanong ng kapatid ni Gwen sa ama kung nahuli na ba nila ang Spider Vigilante. Nasagot ni Captain Stacy na malapit na nila siyang mahuli dahil isa lang itong amateur na umaatake ng mga tao sa gabi. Pero dinepensahan ni Peter na ang vigilante ay tumutulong lang sa publiko na gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga pulis hanggang sa nagtalo na silang dalawa ni Captain Stacy at si Gwen ay sinabihan si Peter na mag-usap muna sila sa labas. Gustong sabihin naman rito ni Peter kay Gwen na siya si Spider-Man pero hindi niya masabi. Hanggang si Gwen ay inalisan na siya roon pero si Peter ay mabilis na sinaputan siya pagkatapos ay hinalikan at dito na nalaman ng babae na siya ang Spider Vigilante ng New York. Subalit si Captain Stacy ay agad na umalis ng apartment upang rumesponde sa isang insidente at si Peter ay umalis na rin roon. Sa kasalukuyang iyon si Dr. Rajit na na-stuck sa traffic ay biglang may tumulak ng malakas sa kotse niya at hindi na siya makalabas rito. Si Peter naman ay nakarating na sa insidente at nakita niya roon ang malaking nilalang na umaatake ng mga kotse sa kalsada. Sinuot na ni Peter ang Spider-Man suit niya at ilang saglit ay inatake ng halimaw si Dr. Rajit sa kotse niya at nang hinagis nito ang kotse ay mabilis na inatake siya ni Peter at agad na sinaputan ang kotse sa gilid ng tulay kasama ng iba pang mga sasakyan. Umalis naman roon ang malaking nilalang at si Peter ay pinuntahan ng isang bata na na-stuck sa loob ng kotse na sinaputan niya. Natatakot ito roon pero pinahawak ni Peter ang maskara niya sa bata ngunit biglang nasunog ang kotse dahil sa gas leak nito. Pinasuot naman ni Peter ang maskara sa bata upang palakasin ang loob at nagawa na niyang ibalik ito sa ama niya. Tinanong naman ng ama kung sino siya at sumagot si Peter na siya si Spider-Man. Samantala si Dr. Connors ay nagising sa sewer ng syudad. Kinabukasan ay inanunsyo ni Captain Stacy sa publiko na nag-issue na siya ng arrest warrant para kay Spider-Man na napanood naman ni Peter. Pagkatapos ay pinuntahan ni Peter si Dr. Connors sa laboratory nito upang tanungin sa kanya kung paano matatrack ang isang reptile. Sumagot si Connors na isa itong cold-blooded na hayop na madalas naninirahan sa malamig na lugar. Napansin naman ni Peter ang balat ng lizard sa leeg ni Connors at pag-alis niya roon ay nakita ni Peter ang lab rat ni Connors na winasak ang kulungan nito at nagbago ang itsura at naging sobrang agresibo pa dahil kinain na nito ang kasama niyang taga roon. Dahil rito ay na-realize ni Peter na si Dr. Connors ang lizard. Pagkatapos ay pumunta siya sa police headquarter upang sabihin kay Captain Stacy na si Connors ang lizard na umatake kagabi sa syudad nila.
Hindi makapaniwala rito ang kapitan dahil ito ang magaling na mentor ng anak niya. Pinaliwanag naman ni Peter na nag-research ng cross-species genetics si Dr. Connors at mula sa lizard DNA ay nagawa nitong gawing higanting lizard ang sarili at ngayon ay may masamang plano ito sa New York. Subalit si Captain Stacy ay hindi pa rin naniwala kay Peter at pinaalis na niya siya sa isang pulis roon pero naisipan ng kapitan na mangolekta ng mga impormasyon patungkol kay Connors mula sa system nila. Maya-maya ay nakita ni Peter ang mga lizard sa kalsada na pumupunta sa sewers pati na rin ang mga dyaryo ng Daily Bugle na magbibigay sila ng pabuya sa makakapagbigay sa kanila ng litrato ng lizard. Pagkatapos ay habang suot ang suit ni Peter sa loob ng sewer ay gumawa siya ng malaking spiderweb niya rito habang nakaabang roon ang kanyang kamera. Si Connors naman roon ay nire-record sa kanyang kamera ang resulta ng pag-inject niya ng lizard serum sa katawan niya at ilang saglit ay tinurukan pa niya ang sarili ng mataas na dosage ng serum. Ilang saglit si Peter ay pinuntahan roon ng napakaraming mga lizard at biglang inatake siya rito ni Dr. Connors habang ang kamera ni Peter ay kinukuhaan siya ng litrato. Nagawa naman makalmot ni Connors si Spider-Man sa dibdib at bigla silang nahulog sa tubig ng sewer. Dito na nagawang makalayo ni Peter kay Lizard at makatakas mula sa maliit na daluyan ng tubig ng sewer. Pero pag-ahon roon ni Connors ay nakita niya ang kamera ni Peter na naka-indicate ang pangalan niya at dahil rito ay nalaman na ni Lizard na si Peter ay si Spider-Man. Si Peter naman ay pumunta sa kwarto ni Gwen at ginimot rito ng babae ang sugat niya pagkatapos ay pinaliwanag ni Peter kay Gwen ang lahat tungkol kay Dr. Connors. Nasabi pa niya na siya ang lumikha kay Lizard dahil binigay niya rito ang equation upang gawing malaking lizard ang sarili at responsibilidad niyang pigilan siya. Kinaumagahan sa Midtown High si Lizard ay lumabas sa palikuran ng school ni Peter at agad na nagsilabasan ang lahat ng mga estudyante roon. Matapang naman na hinarap ni Peter si Dr. Connors upang kalabanin ngunit nagawa siya nitong patalsikin. Patuloy pa rin na kinalaban ni Peter ang halimaw hanggang sa nahagis uli siya ng malakas ni Connors. Pero lumabas na rito si Peter suot ang Spider-Man suit niya at buong lakas na kinalaban ng Lizard. Naisipan naman ni Peter na pigilan si Connors roon at habang iniiwasan niya ang mga atake nito ay sinabihan niya si Lizard na pag-usapan nila ito ngunit patuloy pa rin na inatake siya ni Dr. Connors hanggang sa naputol ni Peter ang buntot niya pero tumubo uli ito sa kanya. Bigla naman hinampas siya ng trophy ni Gwen at si Peter ay mabilis na binalot ng napakaraming sapot si Connors pagkatapos ay hinagis ni Peter si Gwen at sinaputan sa labas. Nagpatuloy ang laban ni Dr. Connors at Spider-Man sa library ng Midtown High hanggang sa nahampas si Peter ni Lizard sa mga shelves roon at bigla siyang nawala sa library. Sinundan ni Peter si Connors at nakita niyang bumalik na ito sa sewer pero sinundan pa rin niya siya rito pagkatapos ay tinawagan niya si Gwen upang papuntahin siya sa Oscorp at i-access roon ang antidote para sa cross-species genetics at gumawa nito roon. Maya-maya ay nakita ni Peter sa sewer ang hideout ni Dr. Connors at nalaman niya rito na mula sa Oscorp Tower at gamit ang Ganali device ay plano ni Connors na ikalat ang lizard serum niya sa buong syudad at gawing human lizard ang lahat ng tao ng New York. Samantala si Captain Stacy ay inatasan ng kanyang mga kapulisan na hulihin ang lizard pagkatapos ay sumakay siya ng helicopter nila upang hulihin naman si Spider-Man. Ilang saglit si Lizard na nasa isang street ng syudad ay nakita at agad na pinagbabaril ng elite squad ng mga kapulisan at napabagsak nila siya. Subalit agad na gumaling ang mga tama ng baril ni Lizard at mabilis na pinausukan niya ang mga pulis na ito ng kanyang serum habang inaatake. Unti-unti na din na nagiging isang human lizard ang mga pulis pagkatapos ay patuloy na nagkalat pa si Connors ng lizard serum niya sa syudad. Sa kasalukuyang iyon si Gwen ay nakapunta na ng Oscorp at nakapagsimula na rin gumawa ng antidote pero tinawagan siya ni Peter na umalis na sa gusali dahil papunta na roon si Dr. Connors upang ikalat sa tuktok ng tower ang kanyang serum. Ngunit si Gwen ay inactivate ang emergency evacuation alert sa buong gusali upang umalis ang mga empleyado rito. Si Peter naman ay agad na nag-swing papunta sa Oscorp subalit napalibutan na siya ng mga kapulisan ni Captain Stacy at pinagbabaril ng electric rifle hanggang sa natamaan nila siya at bumagsak. Nang nahuli na ng mga pulis si Peter ay tinanggalan siya ng maskara ng kapitan pero kumilos ng sobrang bilis ni Peter at inatake ang lahat ng mga kapulisan ni Captain Stacy sa paligid. Pagkatapos ay ni-reveal niya rito ang pagkatao niya at sinabing plano niyang pigilan si Lizard na papunta na ngayon sa Oscorp at nandoon si Gwen. Nakumbinsi naman ni Peter si Captain Stacy na paalisin siya roon ngunit aksidenteng nabaril si Peter ng isang pulis rito. Si Gwen naman ay pinagana ang sprinkler system ng Oscorp upang mag-lockdown ang buong gusali. Pero dahil sa sobrang lakas ni Lizard ay nagawa pa rin niyang makapasok ng laboratory. Nagtago roon si Gwen dala ang Ganali device subalit gamit ang pang-amoy ni Connors ay nahanap niya si Gwen at kinuha sa kanya ang device at nagsimula na siyang umakyat papunta sa tuktok ng tower dala ang Ganali device.
Samantala si Peter ay labis na nahihirapan umakyat sa mga gusali ng syudad upang makapunta ng Oscorp dahil sa tama ng baril sa paa niya. Pero ang ama ng bata na niligtas ni Peter nakaraan ay nagtatrabaho sa isang construction company at sinabihan niya ang mga kasamahan na i-line up ang kanilang mga crane sa syudad upang makapag-swing rito si Spider-Man at mabilis na makapunta ng Oscorp. Paglabas naman ni Gwen ng Oscorp ay nakasalubong niya ang ama at sinabing kailangan niyang ibigay ang antidote kay Spider-Man pero sinabi nito na alam na niyang si Peter ay si Spider-Man at kinuha sa kanya ang antidote. Samantala si Lizard ay na-set up na ang Ganali device sa antena ng Oscorp at nalagay na niya rito ang Lizard Serum pero mabilis na inatake siya roon ni Spider-Man. Kinalaban ni Peter si Dr. Connors nang natitira niyang lakas subalit hindi nagtagal ay nagawa siyang sakali ni Lizard gamit ang buntot nito at sinira pa ang mga web shooter niya. Dumating na roon si Captain Stacy at binaril ang tubo ng nitrogen gas at ginamit ito ni Peter upang atakihin si Connors. Pagkatapos ay tinulak niya si Lizard sa mas marami pang mga tangke ng liquid nitrogen at pinagbabaril siya rito ni Captain Stacy pagkatapos ay inabot niya kay Peter ang antidote. Si Peter naman ay agad na umakyat ng antena ng Oscorp upang ilagay ang antidote roon. Subalit si Connors ay mabilis na gumagaling na ang mga sugat at agad na inatake niya si Captain Stacy pagkatapos ay inakyat rin ang antena upang pigilan si Peter pero nagawa na niyang ilagay ang antidote rito at ang Ganali device ay lumikha ng ulap at kumalat ang antidote sa syudad at si Dr. Connors ay nagsimula ng bumalik sa normal na anyo. Subalit ang antena ay biglang bumagsak at nahulog rito si Peter pero agad na nahawakan siya ni Dr. Connors. Pinuntahan naman ni Peter si Captain Stacy na nag-aagaw buhay roon. Sinabi sa kanya ng kapitan na nagkamali siya sa kanya at kailangan si Peter ng syudad pero magkakaroon siya ng mga kaaway na sasaktan ang mga taong malapit sa kanya kaya't sinabihan niya si Peter na lumayo na kay Gwen. Pagkatapos ay nawalan na ng buhay si Captain Stacy. Samantala ang mga taong ginawang human lizard ni Connors ay nagsimula na rin bumalik sa dating anyo dahil sa kinalat na antidote ni Peter sa buong syudad. Maya-maya si Dr. Connors ay kinulong na ng mga pulis. Sa sunod na eksena ay nilibing na si Captain Stacy ngunit hindi nagpakita roon si Peter. Pinuntahan naman ni Gwen si Peter sa bahay nila at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa libing ng ama niya dahil lahat ng mahal niya sa buhay ay pumunta at siya lang ang hindi. Sumagot si Peter na hindi na niya magagawang lumapit sa kanya kahit kailan at umalis na roon si Gwen pero agad na na-realize niyang sinabihan si Peter ng ama niya na lumayo sa kanya upang hindi siya mapahamak. Pagbalik sa school sina Peter at Gwen ay hindi na nag-iimikan pagkatapos ay nagpatuloy si Peter na nag-swing sa buong New York bilang si Spider-Man upang kumalaban ng mga kriminal. Sa mid-credit scene, si Dr. Connors na nakakulong sa isang psychiatric institute ay biglang pinuntahan ng misteryosong lalaki sa dilim upang tanungin siya kung nasabi ba niya kay Peter ang katotohanan tungkol sa ama niya. Sumagot si Connors na hindi niya yun nasabi at galit na sinabihan niya ito na lubayan niya si Peter at mabilis na nawala roon ang misteryosong lalaki. Dito na nagwawakas ang isa na namang astig na Tagalog recap natin mga Juan. Shoutout kina Cheryl Gedoria, kay Lance Aaron, Gemma Lacanlale, J. Leonor, Kaizon Duquesa, Rex Ghost MLTV, Amadeo Javier, at kay Ron S. Garcha. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.